Magandang balita ito, PBBM magiging sikat na ASEAN leader sa taong 2026. Ito yung dito na sa Pilipinas gaganapin ang ASEAN Summit 2026 sa susunod na taon na yan. At maglalaway na naman dito ang mga DDS, lalo na si VP Sara. Dahil kung si VP Sara naging presidente ay hindi pwedeng siya yung pipiliin na maging ASEAN leader di ba? Kasi nakikita ng mga kasama nating Asian countries na kakaiba talaga ang dunong at intelligence ng ating Pangulong PBBM. At para sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang ating kaibigang Sa Iyong Araw. Nakahanda na ang Pilipinas para tanggapin ang chairmanship ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN 2026, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. It is my pleasure to announce that the Philippines is ready to take the helm and chair of ASEAN in 2026. Grabe, kung sinabi ko sa iyo na sa 2026, buong Southeast Asia ay titingin sa atin bilang leader, maniniwala ka ba? Hindi ito chismis, hindi rin ito pangarap lang, kasi ito nangyayari na. Pero bago muna natin ito tignan, pakinggan mo muna to, dahil kung maririnig mo hanggang dulo, promise, mapapaisip ka. Dahil sasabihin mo, grabe, Pilipinas to ha, nakakakilabot. Pilipinas handa na para sa ASEAN 2026. Nagpahayag ng kahandaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ASEAN 2026 kung saan ang Pilipinas ang magsisilbing host country. Sa kanyang plenary intervention kaninang tanghali, nagpapatuloy na 47th ASEAN Summit sa Malaysia. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng 47th ASEAN Plenary sa Kuala Lumpur, Malaysia ay nagpahayag mismo handa na ang Pilipinas maging chair ng ASEAN sa 2026. Hindi lang basta handa, kundi handang magdala ng pagbabago. Pero ito ang twist, hindi niya gustong maging leader para lang sa titulo, kundi para gawin ng ASEAN na mas praktikal, mas inklusibo at mas kapakipakinabang. Ayan, so ang maganda dito sa pagiging ASEAN leader ng Pilipinas ni PBBM ay of course makapagmungkahi siya ng maganda dyan tungkol sa mga itong agawan ng teritoryo ngayon, di ba? At kapag nahimok ni PBBM ang lahat ng ASEAN leaders maliban sa China kasi hindi yan nakikinig sa atin, well, walang magawa ang China kung lahat ng Asian leader ay susunod sa mga magandang suhestyon ni PBBM tungkol nga dito sa WPS at sa South China Sea at itong tinatawag na 10-dash line ng China, kung saan ang karamihan ng Asian countries ay apektado talaga sa pag-claim ng China ng napakalaking karagatan ng buong tinatawag na the South China Sea. Ang may kasalanan kasi nito ay ang gumawa ng mapa noon. Bakit naman kasi nilagyan ng South China Sea? Kaya tuloy akala ng taga-China ay sa kanila lahat yan. Kaya yun ang pinagbasihan nila, yung pangalan ng karagatan na South China Sea. Maling-mali yung gumawa ng mapa eh. Dapat kasi yung nilagyan na South China, di ba? Mga kababayan, so magandang magandang itong mangyayari sa 2026 dahil medyo malapit sa atin ang Asian countries. Kung napansin nyo kanina, ito, naglalakad si PBBM, palaging katabi niya itong Prime Minister ng Singapore. Ayan o. Diba? Singapore eh. Ayan o. Diba? Naglagak ng napakalaging investment 3 months ago ang Singapore sa Pilipinas. Pinakamalaki na investment sa buong Asia ang binigay ng Singapore sa Pilipinas. Ayan o. Kaya bakit tabi ng tabi, di ba? O dikit ng dikit tong Prime Minister ng Singapore kay PBBM. So ibig sabihin ay sa mata ng taga Singapore, lalo na Singapore ang richest country sa di ba? Richest economy, hindi country, sa ekonomiya. Lalo na ang Singapore, bakit dumidikit kay PBBM? Ibig sabihin
baka tama ngayong sinabi na tayo yung susunod sa Singapore in terms ng pagtaas ng ekonomiya. Ay ano, napakagandang balita to eh. Ito, ano kayang, wala yatang mag-vlog na DDS dito eh. Kasi kapag nag-vlog sila dito, ay wala silang makukuha. Wala si Sara dito eh, di ba? Eh kung maging presidente yun, ayan ako. Papansinin kaya yun ng Prime Minister ng Singapore? Nako. Mukhang hindi eh. At saka hindi siya maging ASEAN leader dahil hindi siya magaling sa pagsalita ng English na walang kopya, di ba? Yan na. Mga kababayan. Correct. At hindi lang respetado ang ama ni PBBM, kaya respetado din si PBBM ng Asian countries. Correct. So yan ang maganda dahil sa legasiya ni FM, ni Ferdinand, ay naipasa Alam kay nila. PBBM. Well, patuloy tayo sa magandang bidyong ito, courtesy ng sa iyong araw. Sa bawat Pilipino at kapit bansa sa rehiyon, hindi lang ito tungkol sa diplomasya, ito'y tungkol sa direksyon, isang liderato na may puso at plano. It is my pleasure to announce that the Philippines is ready to take the helm and chair of ASEAN in 2026. We will fortify the foundations of our community building and navigate ASEAN as it embarks on a new chapter. Habang nagsasalita si Marcos Jr., ramdam mo yung konviksyon, bawat linya, parang sinasabi, tama na ang puro salita, dapat aksyon. Pero alam mo ba kung anong mas nakakakilabot? Kasabay ng pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN, magbubukas din ang bagong era ng regional cooperation. Yung tipong bawat bansang kasapi ay sabay aangat. Pero hindi doon nagtatapos. Pinuri rin niya ang Malaysia sa mainit ng pagtanggap at opisyal niyang tinanggap ang Timor-Leste bilang pinakabagong miyembro ng ASEAN. Isipin mo yun mula sa pagiging tagasunod. Ngayon, tayo na ang nagbibigay daan sa bagong kasapi. Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa Malaysia para sa kanilang mainit na pagtanggap sa bansa at isang mainit na pagbati rin sa Timor-Leste bilang bagong kasapi ng ASEAN. Hindi lang diplomacy ang dala ni Marcos Jr. Pinakita rin niya ang respeto ng Pilipinas sa mga kapitbansa tulad ng pagbibigay condolence sa Thailand sa pagpanaw ni Queen Sirikit. Pero beyond respect, binigyan din niya ang ASEAN centrality, yung unity na nagpapatatag sa kapayapaan at kooperasyon ng rehiyon. Nagpaabot din ang Pangulo ng pakikiramay sa Thailand kasunod ng pagpanaw ni dating Queen Sirikit. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng ASEAN centrality sa pagtataguyod ng katatagan at pagtutulungan sa rehiyon. Mahalaga rin para kay Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mutual benefits and dialogue, lalo na sa Indo-Pacific. At habang yung iba puro kompetisyon, ang Pilipinas naman, cooperation ang dala. Therefore, hindi lang ito usaping ekonomiya, ito'y pagkakaisa para sa kinabukasan. Pero teka lang, dahil may isang bombang pahayag si Marcos Jr., sabi niya, tuloy-tuloy ang suporta ng Pilipinas sa open markets, infrastructure development at sustainable growth. Kasama pa dyan ang second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement at ang ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade. Sa usaping ASEAN Trade Agreements, kagaya ng ATIGA Protocol at ASEAN-China FTA 3.0, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta sa open markets, infrastructure development at regional economic growth. Patuloy din ang pagkilala ni Pangulong Marcos Jr. sa inclusive at sustainable development sa pamamagitan ng social protection, disaster resilience at environmental cooperation. So ito mga kababayan, kung magiging Asian leader ng si PBBM by 2026, ay of course, marami ang itong didikit sa atin ng mga bansa sa ASEAN. At ang China ay of course ay laging nag-iisip na siya yung hari, di ba? Kaya hindi niya pinapansin itong maliliit na bansa na nagtipon-tipon na tinatawag na Asian countries. Ikasama dapat dito ang China eh. Pero wala yata si Xi Jinping dahil ini-small nga niya itong mga bansang ito. Nandyan nga yung Sultan ng Brunei, di ba? Nakita natin kanina. At kung magtipon-tipon lahat ng mga Asian countries na ito at gagamitin na na grupo laban sa China, kung talagang matigas ang China sa Indo-Pacific, kung talagang mga agaw siya ng mga teritoryo, ay baka labanan siya lahat ng Asian countries na ito, di ba? Baka ito ang susupil sa China eh.
Hindi lang sa gera kundi sa ekonomiya. Dahil kung magpataw ng katulad ng mga tariff system, di ba? At kung mag-boycott ng produkto ng China, hindi na kukuha ng trade deal sa China, di ba? Malaki ang malugi sa China. Lalo na ang Amerika, hindi na gaanong umaangkat sa China eh. Kaya kung wala nang buyer ng produkto ang China, lalo na dito sa buong Asian countries, ang Europe hindi nabibili sa China dahil sa panggigipit nila sa Australia, di ba? Lalong bubulusok ang ekonomiya ng China, at ang mga producer sa China, yung may mga may-ari ng factory, ay lalong maghihirap. Ngayon nga, naghihirap na eh. Magsasarado Kaya na kung yung mga yan. ang Asian countries ay pinabayaan niya ng China na hindi siya makipaghalubilo dito, ang implikasyon niyan ay masama sa ekonomiya ng China. Dahil pwede siyang pagtulong-tulungan itong maliliit na bansa eh, ng Asian countries. Lalo Tangkilikin na si yung mga produkto. PBBM ang maging leader na by next year, ay magiging anti-China ang grupo na ito, na Asian countries. Ang sentimento ay magiging anti-China dahil palaging sinusulong ni PBBM ang Free Indo-Pacific. Ibig sabihin ng free ay walang umaangkin. Di ba kasi daanan niya ng mga barko inaangkin ng China, lalo na itong ating teritoryo. Okay, tapusin na natin ang magandang balitang ito, courtesy ng sa iyong araw. Ibig sabihin, mas malawak na merkado, mas maraming oportunidad, at mas matatag na ekonomiya para sa bawat Pilipino. Pero higit sa lahat, ang mensahe niya malinaw. Hindi lang ASEAN ang aangat, Pilipinas din. Balikan natin yung tanong kanina, maniniwala ka bang sa 2026 ang Southeast Asia ay titingin sa atin bilang leader? Okay, tayo ay naniniwala niyan dahil nga tinitingala si PBBM dahil nga sa legend at mythology ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos, na pinakamayaman na tao noon sa buong Asia, o baka hanggang sa ngayon, di ba? Dahil doon sa mga Marcos Gold na hanggang sa ngayon ay nakatago. Kaya mataas ang tingin ng mga world leader kay PBBM dahil nga doon sa mga gintong yon, na alam nila na hawak ni PBBM talaga ang kayamanan ng buong Asia. Yan ang Katotohanan. mythology ng The Marcos Gold. Kaya napakataas ng tingin ng buong mundo kay PBBM. Kahit nga si Donald Trump mataas ang tingin ni Donald Trump kay PBBM dahil alam niya yung mga tungkol sa mga gintong yan. At hindi lang after sa Asian 2026 Summit, Asian Summit 2026, sigurado naman na si PBBM ang maging leader dyan, kasi nga sinabi niya kanina, di ba nakita nyo sa video, doon mismo yun sinabi niya sa 47 Summit sa Malaysia noong 2 araw na ang nakaraan. Sinabi niya talaga noon na doon sa meeting na yun na siya yung leader, at siya na nga yung nominated na leader. Ngayon ba anong taon ba yun, 2029 o 2027 ba yun, ay uupo na si PBBM sa United Nations seat, sa upuan ng United Nations ng mga world leader na, hindi na Asian leader kundi world leader na si PBBM, dahil nga iboboto na siya ng buong Asian countries, kasi siya na nga yung Asian leader sa 2026. So ibig sabihin nominated na siya sa Asian seat, make that sa United Nations seat. Doon ay mayroon ng upuan ang Pilipinas, at katabi niya na yung mga malalaking bansa katulad ng China, ng Amerika, ng Japan, ng England, at iba pang mga malalaking bansa sa United Nations. Kaya kung magiging isang leader na rin sa United Nations si PBBM, dahil sa nagiging leader na nga siya by next year, maging leader na siya sa Asian countries, at yan ang magkatapult sa kanya papunta sa pangalawang baitang, which is yun na yung United Nations seat, at doon na talagang mapakinggan si PBBM ng buong bansa sa buong mundo, mga kababayan.